natin ang aking kwento sa isa pang kwento. No? Dahil minsan, actually, may nakarinig na ba sa inyo dito na iba yung mga filosofo na sinasabi na kung mabait ang Diyos mo, di ba, bakit may mga sakuna? Di ba? Bakit may mga tao na natutulog lang? Na yung bahay nila, di ba, dito lang sa Batasan, di ba, pinasok ng truck, namatay silang pamilya sa kanilang pagtulog. Bakit may mga sakunan, no, na maraming namamatay, na hindi na iiwasan? Bakit may mga tao sa tingin natin ay matuwid naman, subalit meron din silang mabigat na pinagdaraanan. So, meron din po akong kaibigan na nung ako'y nagsisimula pa lang sa aking paglakad sa Panginoon, na syempre ako po ay sobrang mainit na gusto ko magbahagi na maranasan din ng mga ibang tao na aking kaibigan na makilala din nila ang Panginoon. So, madalas, ako po ay nabibigatan, ako'y hindi nagtatagumpay. Sapagkat sinasabi po nila na ay, ayokong sumali dyan, ayokong makilala yung sinasabi mo kasi may kapalit, may bayad. So, totoo nga ba? Kasi sinasabi nila na meron silang kakilala na kung kailan nagdesisyon na sumunod sa Panginoon, saka pa sila nagkaroon ng mabigat na problema. So, kaya yung pamagat ng ating mensahe ngayong umaga ay walang pasubaling pagmamahal ng Diyos. So marami tayong para tawagin tayo, sayang naman. Okay. Kung ano, ang hirap pa lang verbal garbage. Yan. So, ating Tagalog pa ako okay. Ayos! Ayos! So, habang lahat po tayo ay pinagpapamisan ng butil-butil sa pagtatagalog, si Bishop, masarap po ang kanyang pagkakaon po at masarap ang kanyang music. Pinagtatawa na tayong lahat. Sabi niya siguro mga hangal. Sabi ko kasi siguro, hindi ka naman sinabi. Sinasabi na kayong nangungusap ng mga mata. Tignan mo itong mga ito. Nangangabuti sila sa pagtagalog. Kawawang mga nila lang. Okay, so sa pagpapatuloy, yan. So, minsan, sigurado ako, no, na hindi lang naman siguro ako yung nag-iisa, na nagkakaroon tayo ng tapos Panginoon, nagdududa tayo sa hangarin niya para sa atin, sa pagmamahal niya sa atin. Sa katunayan, yan. Actually, sa katunayan, nung ako po ay bata pa, galit na galit ako sa Panginoon. Naaway ko siya lagi. Noong bakit? Sabi ko, kasi nung bata ako, hindi ko pa nakikilala ang aking kung sino ako sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, ikaw ay hindi patas, ikaw ay madaya, ikaw ay sinungaling ko, hindi totoo. Galit ako sa kanya. Bakit ka ganyan? Bakit ka may kinikilingan? Bakit may mga taong sobrang ganda? Hindi kita kasi mga babaeng magaganda, nakakinis, mapuputi. Galit ang mga tulad ni ating Jowa noong araw. Yeah, puti na lang friends na kami ganyan. So, wala akong tiwala sa sarili. Tapos tingin ko na parang ako yung pinakapangit na tao sa balat ng lupa. Sabi ko kay God, bakit ka ganyan? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit ako pinanganak na may balat sa mukha? Ang nakalaki na katawan ko, nakalaki ng balat ako. Ba't di mo nalang kanilagay? Bakit sa mukha pa talaga? So, hindi ko maintindihan ang ano ng Panginoon. Maraming pangyayari sa buhay ko na hindi maganda. At lahat ng yun sinisisi ko sa Panginoon. Ako ay papasok pa lamang na hindi nga unang baitang ng kinder, no, ng kindergarten, na magwalay ang aking mga magulang, yung gusto namin kapatid, hindi pa naglalakad. So, sinisiko na naman ang Panginoon na bakit ganito yung buhay namin, bakit pa ako nilalang, bakit kung sarili ko, pag wala daw kayong mahalin, sino pa magmamahal sa akin? So, wala akong pag-asa. Walang kapag-asa. Pero,
Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at dinala niya ako sa pamilya ito. At nakilala ko siya. At doon na bago ang lahat. Sa ating pagpapatuloy, bilang, alam ko, marami din kagaya ko dito na piloso ko dati. At paano natin nahihirapan tayo na bigyan ng katwiran yung pinagdadaanan natin at ang kabutihan ng Panginoon. No? So, kung ibahagi din sa inyo yung kwentanan ko. Ate Jael. Ayan po. So, ayun nakikita natin. Ano po yung ginagawa ng bata? Ayan po. Ito po yung gagawin natin ngayong umagang ito. No? Ito po yung susubukan natin. Yung batang po yan ay nasa sa tabing dagat. Oo, nasa tabing dagat. Ang kwentong ito ay kwento ni St. Augustine. So, si St. Augustine, habang pinagninilay-nilaya niya ang misteryo ng Panginoon, o paano tayo nagkaroon ng yung God natin? 3-in-1 God. Tatlo sa isa. Ano ba si God kape? So, pinagninilay-nilaya niya ang misteryo ng Panginoon, paano tayo nagkaroon ng, paano naging isa ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Siya ay nagdaan sa tabing dagat. At meron siyang nakita isang bata. Isang batang lalaki, gumawa siya ng maliit na hukay at gamit ang shell. Siyempre, wala pang plastic din yun. Shell yung ginagamit niya, takbo siya, pabalik-balik. Sabi niya, na-curious siya. Siya ay nagka-interest, ano ba ginagawa mo dyan, Iho? Sabi niya, ako po, nilalagay ko po yung tubig, sinasalin ko po yung tubig ng dagat dito sa hukay na ginawa ko. Ayan. Sabi niya, imposible. Paano mo magkalawak-lawak na karagatan na yan? Paano mo nilalagay sa napakaliit na butas na ginawa mo? Sinagot siya ng bata. Yan. Ganyan din po yung ginagawa nyo. Ganyan po ang kaluwalhatian ng Panginoon, masyado siyang malawak para maarok ng ating mumunting kaisipan. At nung gusto pa niya, may karagdagan pa siyang tanong, pag daw niya nawala ng bata. So, hindi ko alam kung ito ay totoo o hindi, pero sabi, ito yung pinagkaniwalaan at naging pasa-pasa ng kwento na ito. Pwede kayo magawa ng yung sarili. Pero, ang pinakapunto dito, na sana ay maunawaan natin ngayong umaga sa tulong ng Banal na Espiritu, ay kung hindi man kayang arakin ng ating maliit na kaisipan, ang kaluwalhatian ng Diyos ay maunawaan ng ating puso at magkaroon tayo ng kapayapaan kung ano man ang ating bagay na kailangan desisyonan, ano man ang direksyon na ating tahakin, ay gabayan niya tayo. Okay? So, susunod, yan. Balikan natin, di ba, natapos natin ang storya ang kwento dito po. Si Jose at ang kanyang panaginip, ano po. So, marami po tayong natutunan sa kwento na ito. At pinaniniwalaan natin na ang kwento na ito ay isang uri ng foreshadowing. So, mahirap yung tagalogin. Foreshadowing, ibig kong sabihin, ito po yung kwento na po ay pinapakita niya sa atin ang kahalintulad na mangyayari sa hinaharap. No? So itong kwento na to sa unang kabanata, pinakita na sa atin ngayon para mas maintindihan natin ay ang pangyayaring kaparehas sa mga susunod na kabanata. Gets ba natin? Sino hindi ka mahilig manood ng telenovela? Kulong po ba sa telenovela? Baka totoo kayo. Di ba sa Pilipinas, sa mga Pilipino, mahilig sila na pag may nabasa na picture. Anong sabihin nun? May disgrasya, may mamamatay, dapat kinakabahan ka na. Naku, may nabasa, gano'n kayo ang nangyari. No? So, gano'n din po yung ibig sabihin ng foreshadowing. So, isa itong pagbabadya. At sinasabi natin na ang kwento ni Jose ay foreshadowing din na kung paano ginamit si Jose ng Panginoon
ay ganoon. Gayon din naman ang gagawin ng Panginoon sa pagkilos sa paggamit niya sa Panginoong Kristo. Tama po ba yun, Bishop? Tama ba ang aking natutunan sa inyong Power School? Ayan po, natutunan natin kay Bishop. Maraming salamat sa Panginoon. So sige, ano pa ang mga katangian ni Jose? Nagling ko pa rin nag-aral. Ano po natutunan natin? Kingsman! Mapagpatawad. Ha? Mapagpatawad. Mapagpatawad. Yan, ano pa? Mapagpakumbaba. Sunurin. Masunurin. Guwapo. Gwapo, siguro. Gwapo kasi inakit siya, no? Nakasawa niya. Okay, so, makita, masunurin ba siya? Pasaway ba si Jose? Hindi po. Kinalugdan ba siya ng Panginoon? Opo. So, ayan. Pero, ang naging buhay ni Jose, marami pang pagdurusa, masasabi natin, ano? Bagamat siya ay naging tapat sa Panginoon, hindi naging madali ang buhay ni Jose. Marami siyang pinagdaanan. Ano yung una-una? Anong masaklap na nangyari sa buhay niya? So, dilaglag sa balon, ibinenta, naging alipin, napagbintangan pa siya, nakulong siya. Wow! Hindi ba mabilis? Dito, anong pakiramdam nyo? Makukulong kayo sa kasalanan na hindi nyo namang ginawa. No? Sabi mo, purihin ka, Diyos! Kinulong ako! Salamat sa Panginoon, makulong ako sa kasalanan na hindi ko ginawa. Tingin nyo, kaya mo? Kaya mo rin? Hindi. Mahirap. Ito ako rito yung magsasabi na, purihin ang Panginoon. Napakahirap. Pero si Jose, no, dahil siya ay isang pinili ng Panginoon, nakuha na rin niya magbigay ng karangalan, nakuha pa rin niya maglingkod sa kabila ng kanya napakahirap ng kalagayan. No? Naiisip ko kung gano'n kasakit sa kanyang kalooban na yung mga pinagdaanan niya, di ba? Na naging tapat ka ng lingkod sa kabila ng lahat. Ito yung naging kapal. Okay. So, punta tayo dun sa sinasabi na, yan naman, katangian ni Jesus. No? Katangian ni Jesus, si Jesus ba ay kinalulugdan ng Ama? Naman, di ba? Eh siya, sino ba ang paboritong anak? Dahil siya ay? Bunso? Bunso! Bunso ba si Jesus? Sino yung nandun sa simula pa lang? Bunso si Jesus. Siya yung nandun sa simula pa lang, di ba? Wala pa akong mundo, nandun na si Jesus. Siya nga ang isa sa tatlo, hindi ba? So, siya ba ay naging matapat? Natakot ba siya sa kanyang pagdaraanan? Nadalangin siya, di ba? Nagpawis na? Imagine niyo yun. Hiniling ba niya na kung pwede ba, Ama, pwede ba wag na lang? Pwede, di ba? Kung maaami, dahil siya mismo na anak ng Diyos ay naranasan niya na mahirapan sa mga pagsubok na binigay ng kanyang Ama. Bakit? Anong term natin? Pagsubok na pinahintulutan, di ba kagaya sa awit kanina? Pinahintulutan ng mga pagsubok. Kasi, minsan kasi, pag meron tayong ginawang kapalpakan, sabi nga ng ating spiritual na tatay, si Pastor Leo, pag tayo may ginawang kalokohan ng mga tao at meron kang naging masamang dulot ko na kailangan mong pagbayaran, harapin, no? Yun yung problema. Ginawa mo yun, harapin mo, solusyonan mo, humingi ka ng awa sa Ama na tulungan ka. Pero kung alam mo naman na ikaw yung naging matuwid, kagaya ni Jesus na wala siyang lang natin ang rasong bahay ng kasalanan. Pero mayroon pa rin siyang pinagdaanan na hindi madali. Na siya mismo ay nanalangin ng Ama kung pwede, wag. Kung pwede, tanggalin mo ito. No? Ito ay, ano tawag? Pagsubok.
Okay? So, hindi rin naging madali. So, ano pang sasabihin ng, paano ang naging buhay ni Jesus? Anong naging ending po ng buhay ni Jesus? Siya ba ay nakorona, siya ba ay tumira sa palasyo, siya ba ay naging mayaman na mayaman at pinaglimuran ng sa katebang mga alipin? Ipinako sa krus. No? Pinako sa krus. Para kanino? Amen. Mabuti naman, alam natin, no? Ang rason ng kanyang pagkikihirap ay siya mismong rason kung paano tayo ay makalaya. So makikita natin sa nagagaling yung mga pilosopo, saya-saya na ng buhay ko ngayon nagagawa ko kung anong gusto kong gawin, walang nagdidikta sa akin, walang bawal, walang kinjin, walang pulis. Bakit? Bakit pa gusto kong magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Bakit ko ba pipiliin sumunod kay Jesus? Kaya ang saya-saya na ng buhay ko, baka pag sinunod ko siya, baka lalo pa ako magkaroon ng problema. Kung yan nga, yung mga tao sa nalulugdan na, imagine, na ako sa cross. Imagine na nakulong. Diba? So, ito yung natural na, ito yung common na takbo ng kaisipan ng mga tao. So, upang ating lubos na maunawaan ang takbo ng utak natin at ikumpara natin sa kalikasan ng Panginoon, basahin po natin asan na po ang ating mga Biblia, ang ating magiging buksan po natin sa Juan, Kabanata 9. Yan. Ito po ay ang mga Pilipino, mahilig po tayo sa kwento, no? Actually, lahat naman ng lahi mahilig sa kwento, kaya nga